ko sa inyo yung kaso ni Ronel Mas. Ngayon, tatanungin ko sa inyo, pamilyar ho pa kayo sa kaso ni Ronald Kibuyen, Maria Catherine Seron, and Joe Mark Ebcay? Narinig ko po sila. Ano po yung pagkakarinig mo sa kaso? Sila po ay inaresto ng PNP, CIDG. Yung isa po sa, I think it's an Osamis dahil meron siyang nagsabi na patayin si dating Pangulong Duterte at nag-offer ng 100 million na reward. Yung naman pong ubayan sa Boracay ata, may offer din, I'm not mistaken, 150 million po yata na rin. So, itong tatlo po, sa pagkakalami, ano mga trabaho nito? Yung isa po, construction worker, ay, hindi ko po maalala yung isa. Yung isa ay unemployed college graduate. Ayun. So, the reason why I asked that, kasi tulad ni Ronel Mas, isang teacher, at itong tatlo, mga ordinary mamamayan, i-compare natin doon sa ginawa ni VP Sara at saka ni Mayor Baste sa ating Pangulo, pagbabanta almost the same. Tanaw ni si Senator Rafi Tulfo kay klaro kay nga but lang. Hanggang line of questioning manggut kay murag nga kon ba nga kung ordinaryo nga mga tao lang na gidakop sa ingon dadto, how much more nga vice presidente pa ka ginahanglan. Kasi tanaw na kay nga questioning na nang but nga ikasabot. So do kira po taon si Attorney Matibag kay pabor ba ako. Yung nangyari. So, kamay na bakal ang pinairal kapag mga ordinaryong mahirap na mamayan ang pinapairal ninyo dyan sa law enforcement. Pero kapag diba, makapangyari yung mga tao, you treat them with kids' gloves. Why is that? Respectfully po, Your Honor, unang-una, I cannot speak to the behavior of the law enforcement at that time. But I agree with you na yung pag-aresto po sa kanila is warrantless arrest. That's the reason why na-dismiss po lahat ng kaso na yon. Yung sa ngayon naman po, yung mga pangyayari na ito, we go to the case build up and file a case katulad po nung nangyari kay Vice Presidente, meron pong naka-pending ngayon na kaso. At kung ito po ay may file sa korte, that is the time that the court will issue a warrant of arrest. So meron po tayong prosesong sinusunod po. Mali nga yung pagka-aresto. Actually, warrantless arrest yung nangyari noon. Pero meron bang nag-utos why it was done by the law enforcement people at that time? And what's the difference between the law enforcement back then and the law enforcement people now? Well, I can only speak po for my bureau na NBI. We are making sure that we are following the process and the law. In any case, wala pong malaki o maliit na kaso. Ang tinitingnan po lagi natin dito ay ang ebidensya, ang batas at ang proseso ang dapat mong sundin. Okay, I'll give you an example. Halimbawa, yung nangyari ngayon na pagbabanta ng ating Pangulo, nangyari noon sa panahon ni Pangulong Duterte at nagbanta si Leni Robredo. Halimbawa lang, of course, Leni Robredo would not do that kasi I know, wala sa karakter niya. Nagbanta si Leni Robredo kay Pangulong Duterte at matindi yung outburst niya at pagbabanta. At ganun din naggagawa ng follow-up ang kanyang anak. What would have happened? Sa tingin niyo ba, possible na merong gagawang pag-aaresto si PRD tulad ng ginawang pag-arrest? Ikat sa nako diha sin ha kay ang imong pangutana kung nahitabo ko no nga si dating Vice President Leni Robredo ang magbanta ni Tatay Digong, ipa-arrest pa ko no ni Tatay Digong para lang sa ako ha, personally ambot lang po sa inyo, pero para sa ako dili. Anthony Sarmiento Yamit. Ngano? There was a time nga na ay nag-interview sa iyahag ng utana nga andam ba siya nga musuporta ba siya nga ipa-impeach si BP Leni ana nga time sa gitubag ni Tatay Digong ana dili. Punto de vista. Yun na si Tatay Digong. Kung nahitabo pa lang nga susama ni karon nga walay klaro kay nga political will, walay klaro nga pagpasidaan nga ina nyo hilabtik ipili na sa mga tao. Posible sila ini sa unay nani gyapon ang mahitabo. Dili man hilabot apan manginlabot. Pero gumikan kay strong man kayo ang giingon ni Tatay Digong nga ayaw pasag din nino na tao kay gipili na sa mga tao lisod kay atong ipa-impeach kay pinili na sa mga tao. Anthony Sarmiento Yamit. So kini pangutana ni Senator Rafi Tulfo nga inana ba siyang buhaton posible sa para sa ako murag dili gina mahitabo. Kay babagali siya sa impeachment kani adto nga ipasa unta diha sa Congress, impeachment ni BP Leni kay dili gusto si Tatay Digong nga i-impeach ng Vice President nga gisuportahan sa daghan nga mga tao sa Pilipinas. Punto de vista. Gusto dun sa mga teachers
sa teacher, construction worker, at unemployed college graduate? Well, respectfully, it's calling for an opinion but siguro meron po akong pwedeng pagbasihan base na rin po sa inyong sinasabi na construction worker, teacher ay inaresto dahil sa banta. Eh, posible po. May possibility na baka arestuhin po kaagad. See? Ang gusto lang po ipabot ni Matibag nga posible iparesto ni Tatay Digong. Kung nahitabong nga si Lina Robredo mao'y nagbanta ni Tatay Digong kaniadto. Pero sa ako nagkikaingon, digit mo sugod si Tatay Digong nga ipa-impeach si BP Lini kay kana gipili sa bagang duot sa katawan sa Pilipinas. Anthony Sarmiento Yamit. Punto de vista. Dili manghilabot apan manginlabot.